Madam Speaker, Madam ano po Speaker. ang basis ng emergency or Majority calamity Leader. sa certification? Madam Speaker, hindi Madam din naman Speaker, there's mapipremahan already a kaagad. certification Madam coming from Speaker, the Office of the Madam Speaker, President. I think inconsistent the po minority- ang... The chair now rules that the Objection. point of the Madam Speaker, gentleman, hindi pa po ako tapos. Madam the Speaker, Honorable Madam Speaker, Manuel, is out of Madam order. Speaker, question of Majority privilege. Madam Speaker, question Madam of privilege. Speaker, I reiterate my motion. There's a Speaker, motion, question of privilege. the motion Baka to po ang proceed karapatan ko, Madam with the Speaker, third na reading magsalita dito, on House Bill Madam number Speaker. 8980. Inconsistent So move, ang Madam Speaker. certifications ng Secretary Pangulo. Generals directed to read the Madam title of the Speaker, measure ang mga and therefore call the roll for Madam nominal vote. Patay ang mic. Napatay na naman ng mic. Kawawa naman tong ano bang tawag natin dito kay Sir Raulo Manuel. Ayan. Yan ang naging ganap dyan sa final reading na ginawa dyan sa Kongreso regarding dyan sa budget for 2024. No? Nasadyang hinahadlangan nitong mga kamatayan block na talagang pinipilit nilang i-delay na kinakatwiran nga nitong si Raulo Manuel hindi pa naman daw gagamitin. Aakyat pa yan sa Senado, 'di ba? Magre-recess na sila. Kailan kaya nila balak itong ilatag? Para nasa sabangan, ajis, sa wala, meron, sa wala, sa meron. Yeah? Ito dapat sa'yo, si Raulo Manuel. Ayan, di ba? Ay, ang sakit sa ulo nga naman. So, titingnan natin itong mga ganap na to na kahit sasabihin pang para bang hindi nila nararamdaman. Na halos sinusuka na sila dyan. No? Pero sabi nga, bago natin ito bigyan ng reaksyon, i-intro muna tayo. Okay? Ayan, hello. Welcome back to my channel. This is Dadrick Rapido again, ang bangasero ng mga ulaga at nandito na naman tayo upang ating bigyan ng pasinayan ng konting reaksyon itong naging ganap dyan sa pagtatapos kahapon, no? Nitong final reading, no? Ng ating budget for 2024 na sadyang pinipilit na hadlangan nitong kamatayan block. Gusto nila talagang i-delay, no? Lahat ng kung ano-ano nilang ginagawang katwiran na para bang lumalabas yata parang ayaw nila na magkaroon ng pondo. Gusto yata talagang kitang-kita na gusto nilang mapabagsak ang gobyerno. Ang problema sabi ng ganun nagtapos ito na silang tatlo lang namang bugo ang kumontra. So, panoorin natin yung mga naging ganap at ang mga pangangatwiran nitong si Raulo Manuel. No? Hindi natin dinamay pa yung kanyang mga bugok na kasama na pero proud na proud sa kanyang mga ginagawa. Ayan. Kawawa naman itong batang ito. No? Sayang na pinagyayabang niya na hindi siya bobo, siya ay summa cum laude. Sabi nga natin, di ba, iba ang talino sa katotohanan, iba ang talino pag nasa eskwelahan. Kung yun ang pagbabasihan at pagpapapaniwalaan mo yung mga drama ng hinasa na ito ng mga grupo ni Jomang Abuna, sadyang kabahan ka na dahil sa kanilang mga matatamis sa pananalita. At pag nakakwentuhan ng mga anak mo na medyo may ugaling kawayan, baka bigla-bigla magulat ka na lang ang anak mo ay nasa lansangan na. Ay, nako, sabi nga, pero bago tayo tumuloy doon sa ating munting pagbibigay na reaksyon sa sitwasyon na ito, muli, ito po si Dadrick Rapido, ang bangasero ng mga ulaga, and please don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads at maka-join ka sa ating mga live. Himayin at balitaktakan, and please, share so we can spread the love and the knowledge. Okay, so, bigyan natin ng reaksyon itong mga ganap na ito, no? At yung magiging tipo bang paalala sa kanya ni Congressman Lagman ukol dyan sa parliamentary way, no? Dyan sa Kongreso.
Sabi nga, wag masyadong matabil si Raulo Manuel. Because at the end of the day, dapat may mentor ka na babasihan mo. Okay? So, tara, lipat tayo dito. Ayan. So, isahan natin ito. Pakinggan natin, pakinggan nyo kung ilang beses na sinuspend ng dahil sa kanyang kasisingit. Madam Speaker, for the information and guidance of our colleagues, the President in his letter dated September 2023 has certified to the necessity of the immediate enactment of House Bill number 8980 or the fiscal year 2024 General Appropriations Bill in order to address the need to maintain continuous government operations following the end of the current fiscal year, to expedite the funding of various programs, projects, and activities for fiscal year 2024, and to ensure budgetary preparedness that will enable the government to effectively perform its constitutional mandate. Pursuant to this Constitution and rules, I move that we vote on third reading, House Bill number 8980, and for I this object, Madam purpose, Speaker. direct the Order, Secretary General to read the title of the measure. Nagulantang tuloy etong si Congresswoman na nasa likod na itong nagsasalita. Ano daw? Gaya react sa daw. Diba? Ano ba naman yan? Diba? Oh, yan. Yan yung unang-una na singit siyang bigla at nagtatawag siya ng point of order. And thereafter, call the roll for nominal vote. Madam Speaker, so move, point of Madam order. Speaker. Majority Leader. Suspend Allow me to session. explain Session my point of suspended. order, Madam Speaker. Session suspended. 1. Can we Majority proceed? Leader. Yeah, I have a previous motion, Madam Chair. Can we move with the motion, Mr. Madam Speaker, point of order. It is the second highest point. Session suspended. 2. Session. Pero tinantin rin na natin yung mga ano dyan, yung mga mahahaba kasi yung mga arrested, di ba? Yung suspension na yan, may maikli, may mahaba. Kaya pag ano, ang dami nating patay na oras. Pangalawa na hindi pa siya nakakaramdam. Next, ito na. Resume. Majority Leader. Madam Speaker, Yes. Speaker, I will explain. Ano ang batayan ng ating point of order, Madam Speaker? What's the nature of your point of order? Madam Speaker, I am citing Article 6, Section 26.2 of our Constitution, Madam Speaker. Ayan, ipopost natin dyan yung sinasabi niyang Article 6 na yan ng ating Constitution na mamaya naman ay pasisinayan naman ni Congressman Lagman regarding doon sa tinatawag na prerogative ng Presidente o by his own discretion. Sabi nga, magkakasama naman kayo sa minorya, sana nag-aaral ka dahil sabi mo nga, hindi kasi pwede hindi mo aaralin si Raulo Manuela. Kahit hindi pwede sabihin ng talino na stuck na lang dyan. Right? So ano daw ito? Basahin natin. Allow me to read that part Siya of na our pala Constitution. magbasa. Parang No bababasa bill niyo passed lang. by either house shall become a law unless it has passed 3 readings on separate days, and printed copies thereof in its final form have been distributed to its members 3 days before its passage, except when the President certifies to the necessity of its immediate enactment to meet a public calamity or emergency. Upon the last reading of a bill, no amendment thereto shall be allowed, and the vote thereon shall be taken immediately thereafter. Madam The ayes Speaker. and nays entered in the journal. Ayan. Balikan natin ng konti yon. Alis muna tayo dito para kasabay kayo nagbabasa sa kanya. Ayan. Para malinaw kung ano yung kanyang sinasabi. Wait lang, ha? No bill passed by either house shall become a law unless it has passed 3 readings on separate days, and printed copies thereof in its final form have been distributed to its members 3 days before its passage, except when the President certifies to the necessity of its immediate enactment. May certification ba galing sa Presidente? Yan ang pinaglalaban niya na walang kinalaman doon sa sinasabi na yan na necessity doon sa certification na yan dahil nga it's immediate enactment to meet public calamity or emergency. Wala naman daw ganon. Paano naging wala? Diba? Andyan yung problema sa WPS, medyo nagiging mainit lately. Diba? Itong problema dito sa tinatawag ng problema natin sa ating mga
problema sa agrikultura, sa ating mga paninda, sa mga produktong binibili ng mamamayan, di ba? Sa ating mga staple foods, etc., etc. At itong mga ginagawa nila na ito, nananatili na dyan, kamakailan lang, nagkakaroon ng mga bakbakan, di ba? At kung ano-ano pa. So, we can call that also as part of our emergency. E di kung hindi emergency yun, e di siguro that's chill-chill lang yun. Right? To meet a public calamity or emergency. Upon the last reading of a bill, no amendment thereto shall be allowed, and the vote thereon shall be taken immediately thereafter. Madam The ayes Speaker. and nays entered in the journal. Madam Speaker, Madam ano po Speaker. ang basis ng emergency or Majority calamity Leader. sa certification? Madam Speaker, hindi Madam din naman Speaker, there's mapipirmahan already a kaagad. certification Madam coming from Speaker, the Office of the Madam Speaker, President. I think inconsistent the po minority- ang... The chair now rules that the point of the Madam Speaker, gentleman, hindi pa po ako tapos. Madam the Speaker, Honorable Madam Speaker. Manuel, is out of order. Ayan, na out of order ka tuloy. Kasi nag-asta ka na naman dyan na parang akala mo si Raulo Manuel, nasa lansangan ka, na nagngangangaw-ngaw ka, kasi sanay na sanay kayo sa mga ugaling galawan yung sa lansangan, na sigaw lang kayo ng sigaw na hindi kayo pwedeng sawayin, nasa loob ka ng Kongreso. Sabi nga, hindi ipinagyayabang na sasabihin na hindi ka bobo, summa cum laude ka. So you are trying to show off to people na isa kang edukado, pero hindi namin yun nakikita. Dahil actually kayong tatlo ang anay dyan sa loob ng Kongreso. Ba't nga ba kayo nandiyan? Right? Oh, edukado ko. Kasi pag mga ganun, di ba, may peraso ng papel, halos ipagsampalan nila sa mamamayan na sila ay edukado daw, pero hindi mo makita the way pagkaganyan ang kilos nila. Right? Ganun ang nangyayari. Oh, edi point of order ka, na out of order ka. Parang ano lang, ano? Para kang toilet, out of order. Question of Majority privilege. Madam Speaker, question Madam of privilege. Speaker, I reiterate my motion. There's a Madam motion, Speaker, question of privilege. the motion Baka to po, proceed karapatan ko, Madam with the Speaker, third na reading magsalita dito, on House Madam Bill number Speaker. 8980. Inconsistent So move, ang Madam Speaker. certifications ng Secretary Pangulo. Generals directed to read the Madam title of the Speaker, measure ang mga and therefore call the roll for Madam nominal voting. Ayan, sa kasisigaw ng kanyang karapatan, pinatayan tuloy ng mantika. Ay, ng microphone. Dapat pala kako binuhusan ng mantika para mas masaya. Right? Ayan, patayin na, Mike. House Bill number 8980, an act appropriating funds for the operation of the government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2024. Roll call of members in consideration on third reading of House Bill number 8980. Ayan. Abalos. Medyo, ang haba kasi, di ba, magro-roll call yan. 300 plus yan. No? So, hindi naman natin pwedeng babaran yun. Maiinip tayong pare-pares dito. Right? Ngayon, eto, sumingit siya dyan sa party na yan. Ano yung sasabihin ni Sir Raulo Manuel? Yes. Madam The Honorable Speaker, Manuel. the tyranny of the majority has been displayed. Wow, the tyranny of the majority has been displayed daw. Eto, iyo. Ayan, para matirani ka na. Diba? Diba? Kitang-kita nyo kung paano magsalita, diba? Teroristang terorista, NPA na NPA kung bumanat, diba? O, nandiyan ka sa loob ng house and you will use such word. Tapos, ano daw? And Madam Speaker, with that, I vote no, and I would like to explain my vote later. You can explain your vote later. Diba? Pero yung nakikipagsabayan ka regarding do sa improper na yon, how educated you are, si Raulo Manuel. Diba? Sabi nga, ginagamit kasi ng maayos yan. But actually, diba, sa botohan, you call that majority versus minority by vote? A single vote or a 3 votes against the many cannot be a sound vote, di ba? Wala yun, anay. Pinatayin pa po ako ng mic, Madam Speaker. Nakakabastos naman sa mamamayan. Bakit nadamay kami? Bakit mo kami dinadamay? Nakakabastos mamamayan. Ba't mo kami dinadamay? Right? Walang damay-damay. Ba't ka nang dadamay? Ba't mo kami dinadamay? Regarding doon. Kung mabastos man kayo, kabastos-bastos naman kayong sadya. Right?
Ay, nakakabastos naman sa mamamayan. Ha? Ba't nadadamay kami lagi? Bakit? Magkakampi ba tayo? Yes, you may. Please proceed. Madam Speaker, Ayan na. Yes, Honorable Lagman. my name was called, and I would like, Mr. Speaker, Madam Speaker, bakit naman Honorable Lagman is recognized. My vote is Ayan. yes, but with reservations. Yan. May I request that I be allowed to explain my vote later? Yes, you may. Please continue. Yan ang pagbibigay ng parliamentary courtesy. Hindi yung makikipagbangayan ka dyan na para kang nasa palengke. Learn more. Matalino ka eh. Pinagyayabang mo. Suma ka eh. Di ba? Raul? Ganyan yung proper. Learn. It's not yung pagyayabang mo at your age na summa cum laude ka. Akto, saan ka ba summa cum laude? Sa martial law? O alam ko, sa matik-matik yun. Di ba? Next. The Honorable Paduano. Yari ka kay Madam Paduano. Speaker, I move to strike out the parliamentary statement. Ay, strike out eh. 3 beses na shutdown. Di ba? Tatlong beses di ba? Bigla yung speaker eh. Strike, kumbaga sa baseball. Ano sabi ni Kong Paduano? Ay, tigas kasi ulo mo, puro kaasta eh. I move to strike out the parliamentary statement of Congressman Raul. Madam Speaker, so Majority Leader. Pag magpa-parliamentary statement ka, di ba? May sabi nga may proper na sistema dyan that you will ask properly for the floor. Pag po point of order ka, na out of order ka, para kang toilet. Kasi totally out of order ka eh. Kasi nga sabi nga, you cannot just voice out all alone dahil you are just one or tatlo kayong anay dyan. Di ba? Ikaw, ba, si Raulo, si Castro, at si Brosas. Right? Ayan na nga, di ba? Kasama nyo sa minorya. Alam naman natin dilawan yan si Lagman. Pero alam niya yung gawain at gampanin ng bilang isang congressman dyan sa Kongreso, dyan sa House. Next. Continue voting. Move to suspend, Madam Speaker. Madam Speaker, the word bastos is not allowed in this House. Vote. High blood tuloy si Kong Paduano. Dapat na misa-misan to, dapat in-strike out, tinapon dapat muna sa labas to. Session resume. Majority Leader. Please proceed, Madam Speaker. Secretary General is directed to proceed with the voting. Tuloy. Marani. Madam Speaker, can we just proceed with the counting? With the Kakaunting voting. ulit The yan. Secretary is directed to proceed with the voting. Ayan na, ano kaya labasan ng counting? With 296 members voting in the affirmative, 3 in the negative, 290 in the affirmative and 3 in the negative. So, ano ang power niyong tatlo? Kayong tatlo na naman sigurado. Kayong tatlo lang naman yan na magkakasama, di ba? Si Raulo Manuel, di ba? Si Franz Castro 2020, right? At si Brosas na nagulat ako. Si Brosas na magugulatin at iyakin just to create the drama dyan sa hearing. Right? So, ano magiging power? 290 versus 3. Sabi niya, pagka pinagkukutusan kayo ng 290, wala kung may anit pa kayo. and 0 abstentions. House Bill Number 8980, the 2024 General Appropriations Bill, is approved on third and final reading. Ayan. Mr. Speaker, next to explain. Ito, dapat matutunan mo to, si Raulo Manuel. Itong ipapaalala na to ni Congressman Lagman. Okay? His vote is the Honorable Lagman. Congressman Lagman of the 1st District of Alba is recognized. You have 3 minutes. Thank you, Mr. Speaker.
Before I explain my vote, let me just underscore two things. One, the personnel of the Office of the Secretary General calling the roll should not be at full speed in order to allow members who would like to articulate their vote and make reservations. Nagmamadali siguro yung nagtatawag kung baka may date pa. Gusto na nilang mag-recess eh. Kasi minsan yung ganong mabilis ang galaw is because na nandoon na yung mga signals na nanggagaling sa mga kasama nyo dyan sa loob. But you have a good point doon sa bagay na yon, right? Sabi nga, para at least nakakapagpalista yung mga magbibigay ng kanilang statement. Next. Number two, while I sympathize with the position of the Honorable Manuel questioning the certification of the President, I would like to inform the House that in a katina of Supreme Court decisions, it has been held that the reason for the President's certification of the immediate passage of a bill is his sole discretion. Yun. And the President and the Supreme Court will not interfere in that exercise of discretion. Majority Leader. Ayan. Naintindihan mo ba yun, Raul? Di ba? Oh, that's a prerogative of the President that is his own discretion na hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema kahit ipangalandakan mo pa yung sinasabi mo na parte ng saligang batas. Hindi naman kasi ganun-ganun eh. Kasi nga, meron doon tinatawag na except, di ba? So, be exceptional. Gumagawa kayo ng batas, di ba? Ang tatalino nyo dyan, di ba? Dapat alam nyo yung nagiging flow. Right? Ngayon, nakagawa raw siya ng tula. So, pakinggan natin itong tula naman ni si Raulo Manuel na damandama mo. Sabi nga, yung tinatawag na pagiging terorista NPA nito. No? Sabi nga, yung kanilang mga pananalita, yung talagang gustong-gusto nilang ibagsak ang sambayan ng Pilipino, ang gobyerno. Kaya dapat, wag kang basta-basta nagpapauto sa mga ganitong klase ng mga pananalita. Luman-luntugtugin na yan. Panahon pa ni Jomang Abo yan. Right? Mr. Speaker, next to explain his vote is the Honorable Manuel. Congressman Raul Manuel of Kabataan Party Sabi List hindi is natatang recognized. honorable yan eh. Mr. Speaker, nag-aalab po ang damdamin natin at dahil creative kaming mga kabataan, nakapagsulat ako ng tula to explain my vote. Before that, Mr. Speaker, sabihin ko lang, mahina po ang batayan para sabihing urgent ang 2024 budget. Mr. Speaker, magagamit na ba agad ang 2024 budget kapag napasa natin ito dito? Hindi po, Mr. Speaker. Dagdag din, ilang beses nang hindi kinoconsider ng Malacanang ang kapakanan ng bayan kapag nagtatakda siya ano ang calamity, ano ang hindi. And Mr. Speaker, mapang-abuso din ang certification aside po sa parliamentary courtesy at pagpatay ng mic. Teka nga, ayusin nga natin. Naglalag ka. Pangit ka na, pamapangit ka pa eh. Mr. Speaker, nag-aalab po ang damdamin natin at dahil creative kaming mga kabataan, nakapagsulat ako ng tula to explain my vote. Before that, Mr. Speaker, sabihin ko lang, mahina po ang batayan para sabihing urgent ang 2024 budget. Mr. Speaker, magagamit na ba agad ang 2024 budget kapag napasa natin ito dito? Hindi po, Mr. Speaker. Dagdag din, ilang beses nang hindi kinoconsider ng Malacanang ang kapakanan ng bayan kapag nagtatakda siya ano ang calamity, ano ang hindi. Ha? Hindi kinoconsider ng Malacanang? Teka, nang dahil ba sa Marcos yun nasa Malacanang, kaya ganun ang inyong pananaw? Hindi kinoconsider pag nagtatakda ng kung ano yung kalamidad o kung ano yung hindi? Siyempre, di ba? May basihan din naman yan tinatawag na yan. O pagka umambun ba, dapat sisigaw agad ng may kalamidad? May level of severity yan. Di ba matalino ka, si Raulo Manuel? And Mr. Speaker, mapang-abuso din ang certification aside po sa parliamentary courtesy at pagpatay ng mic. Ito din po, inaabuso din. Mr. Speaker, Sabi nga kasi pag out of order ka na, tumahimik ka na.
Sabi nga, di ba, hamunin mo ng away yung mga nandiyan. Actually, medyo naka-expand kasi itong video na to. Pag napanood nyo to, yan, nasa likod niya si Castro. Di ba? Talaga namang yung nanay-nanayan talagang naghubog dito. Talaga naman tuwan-tuwa dito sa kanyang mga alaga. Di ba? Aprobahan natin ay confidential and intelligence funds, hindi lang po ng OVP tsaka DepEd. Pero pati din ang sa Office of the President na 4.56 billion, that's 12.5 million per day. Di magpresidente ka, tapos wala kang intelligence, wala kang confidential kung paano ka gagalaw. Right? It will be under discretion proper naman na sinasabi na lagi niyo pinagyayabang tungkol dyan sa tinatawag na yung JC 2015-01. Di ba? Nandiyan dyan si COA na kailangan naman niya ma-audit. Yung mga kino-question ninyo ng mga biyahe ng Pangulo, nandoon naman, inilabas naman, nandoon yung audit. Putak lang ng putak, kailangan mema lang. Sa mga kumokontra, di ba? Sinabi nila, babawasan, tapos i-realign regarding sa mga proper na areas, napagbigyan na kayo. Ano pa ba ang hinahanap ninyo? Ngayon, sasabihin niya sa Department of Education kung tatanggalin ng diretso yan. Kung sasabihin wala at hindi karapat-dapat yan, na dapat ibigay yan. Lagi sinasabi ng mga antay, dapat yan ibigay sa mga pulis, dapat ibigay. No? So, siguraduhin yung datigdagan yung mga pulis para yung mga school mabantayan. Dahil pag yan hindi nagampanan sa DepEd na para makapag-report sila, dahil hindi naman yun na kanilang mandatong kailangan gawin, huwag din kayo magre-reklamo pag ang mga anak nyo ay na-recruit nitong 3 bugok na ito. Gano'n lang naman yan di ba? Kung hindi nyo kayang unawain isang bagay na dahil ang utak mo ay kontra ka talaga, kahit anong marinig mo, kahit asarapan mo katotohanan, pag kontra ka, kontra ka. Kung mema ka. Gano'n lang mangyayari, di ba? Mas mataas sa 11.4 million per day na 2022 confidential funds ng OVP. To proceed to my poem, Mr. Speaker. Tutula. Mas malaki ang budget sa susunod na taon, pero saan-saan ito pangunahing nakatuon. Tumataliwas ito sa saligang batas na edukasyon ang dapat pinakamataas. Kung papasimplihin natin ang datos at ang ipambabayad utang ay Edukasyon ng pinakamataas. Bakit hindi nyo dinagdagan? Di ba? Ganun na ba tayo kayaman para tutukan ng ganun kalaki? Sabi nga kung kayang ibigay, dapat ibigay Di ba? Di dapat kayo nagpupush na dagdagan pa natin. Nakarinig kayo ng 500 million na confidential fund. Iyon na inintindi nyo. Doon nyo tinutukan Pero hindi nyo nakita talaga yung totoong needs. Pero ngayon, patula-tula ka pa. Diba? Ito sa'yo. 100 pesos, ang para sa infrastruktura ay nasa 70 pesos at ang kabuang education budget 50 pesos. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, limpak-limpak ang winawaldas. Pati mga gala ng Pangulo, mamamayan ang nagpopondo. Buwis buhay ang mga Mayroon bang pumasok doon sa mga naging biyahe ng Pangulo na sinisita mo noong nakaraan? Pinipilit mo kasing magmukha siyang maliit, di ba? Pero nung hinahampas sa mukha mo kung gaano nakalaki yung pumapasok, gusto mo bumalik doon sa halfway na mas malaki pa nung panahon ng pandemya kasi 10 billion tapos kalahati ganito, ganyan. Talaga lang, ang bibigyan mo dyan yung total, siyempre nanggaling ang buong mundo regarding do sa pandemya. At saka sino lang ba yung nag-i-invest noon, di ba? O yung kakampi nyo siguro, yung China. Na kunyari galit kayo pero katropa nyo dahil wala nang ginawa. Kung talaga magkakaroon ng gulo, bababaon tayong bigla sa lupa. Right? Ganun na nagiging tema May nangyari ba? Ano sinasampal sa kanila regarding sa malaking nagiging pumapasok na, biglang-bigla babaguhin nila yung usapan. Parang narinig ko na kay Rap-Rap. Nakwento lang. bisikleta, laan sa pedestrian lanes ay barya. Binubuhos ang budget sa big ticket infra. Sana wala ng railroads sa Kamara. Tuwan-tuwa yung lola, Diba? Sabi niya, ang galing-galing nitong aking nahubog ka, bilib-bilib, proud na proud si Castro. Talaga na mga kinikilig-kilig pa nga. Talagang itong aking Barbie. I-tax ang mga bilyonaryo, nais ay bagong tax sa ordinaryong tao na kumakayod para sa mababang sweldo at ambag sa Di gawan nyo ng batas kesa daldal kayo ng daldal. Kasi nga, di ba may provisions yan? Kung baguhin nyo kaysa ngaw kayo ng ngaw-ngaw. Di ba file kayo ng bill?
Ba't hindi nyo magawa? It's more on paingay lang na kasalanan ng gobyerno. Nasa gobyerno kayo, di ba? Kayo ay nakasama sa tatlong kanto, di ba? O equal yan, di ba? Legislative, judicial, at saka executive. Ay, naku, Manuel. harlika at sekretong pondo. Tinipid na budget sa serbisyo, tila pork ng general at sundalo. Listahan ng benepisyaryo, NTF-ELCAC ang nag-endorso. Sa ngalan ng huwad na kapayapaan, mga ahensyang sibilyan pinakikialaman. Hindi na nga magawa ang mandato, pero naninitik pa sa kapwa Pilipino. Kalaban ang pagtrato ng administrasyon. Naninigtik pa. Kailang naman na tinitiktikan dahil kailang naman yung gumagawa ng kabulastugan eh. Bawal ba yon? Right? Talagang kayong tatlo ang anay dito sa gobyerno. Ewan ko ba, sino ba talaga mga bugok ang bumoboto rito? Talaga namang maha-high blood ka lang. Ang ganda ng pakinggan, akala mo para ang galing-galing yung tali-talino, pero marunong kang umunawa, no, with the proper comprehension and balance, eh talagang kitang-kita mo yung pagiging terorista nitong mga kamatayan black. Sa mga kritiko, may advocacy at misyon. Pondo'y pantustos sa pagdukot at torture sa mga biktima ng forced surrender. Paano ginastos ang budget sa depensa? Kanino tinutok ang baril at sandata? Kanino Sa nga Pilipino, hinulog ang mga bomba, pinatay ang mga magsasaka, pati Saan? bata. Kailan yan? Saan nangyari yan? Kaninong panahon yan? Kasi pag gumawa ka at generalize mo, unang-una, balikan natin magmula kay Kure. Para kamtin ang sahod na nakabubuhay, nalimutan ang whole of nation. Wow. Pagkontrol sa presyong, di abot kamay, nga ang whole of nation. Pambansang budget, ano ang nais makamit? Panunupil at pambubusal, pork ng presidente, bise at general. Pambayad utang, pangakit ng dayuhan. Saan ba patungo ang lahat ng ito? Di sa kalidad na serbisyo, di sa paglikha ng disenteng trabaho at oportunidad para sa Pilipino. National budget ang nagpapamalas, wala talagang bagong Pilipinas. Boto ng kabataan ay no sa House Bill 8980. Kabataan, representante nyo raw yan. Boto ng kabataan, sabi niya. Boto ng kabataan. Kasali ba kayo dyan? Kasi kanina mamamayan, ngayon naman kabataan. So, inire-represent nyo ba lahat ito? Di ba? Nung pinag-uusapan nga yan tungkol dyan sa martial law, wala na nga kayong pakialam sa usapang martial law. Paano yan? Si Raulo Manuel. Right? So, anong nangyayari? Ganun lang. Di ba? Yan ang mga kanilang mga kadramahan na para masabi lang talaga na talagang ninanais lang naman nila. Na at the end of the day, malito. No? Lalong-lalo na yung mga kabataan. Diba? Meron pang hearing na nagaganap dyan sa Senado regarding sa sinasabing kulto na pinangungunahan ni Risa Hontivirus. Right? Pero nag-picture-picture pa yun sa Senado, kasama sila, di ba? Kaway-kamay-kamay pa sila, di ba? Bakit? Siguro kasi malaki yung grupong mga kabataan nandoon, siguro masama loob niya na imbis na sa kanilang tropa napunta, sa iba pa na anggulo. Ayan. So yan ang naging ganap, di ba? Na sabi nga, pagpapakita ng kawalang kwenta ng kanilang pag-uugali, yung mga nagyayabang na ikaw ay nakatapos at sasabihin mo ikaw ay edukado. Hindi porke nag-aral ka, hindi porke may diploma ka, edukado ka kahit ano pa yung natuntun mo, kahit ano pa yung pinakamataas na level na sinasabing summa cum laude ka o whatever, laude ka pa, kung may mas mataas pa doon, pataasin mo pa, di ba? Pero pag ang pag-uugali mo, dinala mo sa isang lugar na tipo bang kilos, lansangan ka, no? Bagay, batang lansangan kami, di naman kami ganyan, ha? Di ba talagang kilos terorista ka talaga, di ba? Talagang, para mas maganda, mas bagay sa kanila, di ba? Talaga nga namang walang pupuntahan ng sitwasyon. Right? At the end of the day, sabi nga, 290 against 3, talo pa rin kayo. Para lang kayo, si Lemlem. Right? So, ayan lang naman na naging ganap na sabi nga, lagi lang natin binubusisi ito upang at least sabi nga nabibigyan natin na reaksyon upang hindi maligaw kung makikita nyo ang inyong mga anak na ipakita ninyo, be aware at huwag nyo silang hayaan na bukas makalawa ay mauto nitong mga ito, lalong-lalo na yung tatlong bugok na yan, 2025 is coming, sabi nga natin sana, wag kang magkakamali pang maibalik pa yan dyan dahil wala silang ninanais sadya kundi ang magiba o mapabagsak ang ating gobyerno. Nanaisin nyo ba yun?
kapag nagkataon, di ba? Dapat bang mangyari yon? Okay? Again, maraming salamat. This is Daddy Rapido, ang bangasero ng mga ulaga. Kung nagustuhan nyo itong ating munting pasada, please don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads at maka-join ka sa ating mga live. Himayin at balitaktakan, and please, share so we can spread the love and the knowledge, okay? And please don't forget to follow me on TikTok. At mas masaya doon, maraming kabardagulan. Medyo nakaka-boring nga dito sa YouTube dahil nga, ewan ko, no? Siguro hindi natin makuha yung ating viewers dito, so lipat tayo sa kabila. But mini-maintain lang naman natin ito just in case na biglang i-recommend nitong maligalig na sistema ni YT. Okay? Maraming salamat and see you next time. Ingat kung nasan panig man tayo ng mundo. God bless us all. Ciao. February 4, 2023 na mag-umpisa akong uminom ng Max GXL. At ayan ang napakagandang resulta. It's a real game changer, di ba? Umpisahan mo na rin. Just visit www.maxinternational.com at gamitin mo ang sponsor's ID number na ito for a big discount. Okay? Start taking Max GXL and live your life to the max. Ciao.